Mga kababayan, ipagpatuloy po natin ang pagtalakay. Naputol po yung ating video sa nakaraan kung kaya't dito tayo naputol sa second cell ingestion, ano? Yung kung paano pagkakasunod-sunod ng pagsubo ng pagkain na nasa harap natin, na nasa pinggan habang tayo'y kumakain. Ito ang pinakamahalaga dahil ito ay budget neutral, ano? Walang babaguhin o bibiling pagkain, ngunit babaguhin ang disiplina ng pagkain. Napatunayan ng modernong neuronutrition na ang pagkakasunod-sunod ng pagpasok ng pagkain sa bibig ay nagdidikta ng glucose spike sa utak. Ano? Yan po nakasalalay kung mabilis o mas mabagal ang pagpasok ng glucose sa utak na nagiging dahilan nga ng brain fog. No. So dito papasok ang ating usapin tungkol sa tradisyonal na gawi, yung nakasanayan natin. Isang malaking subo na kanin na may kaunting sabaw at ulam, ano? Ang gawain na pong ito ay mabilis na glucose spike ang epekto sa atin na nagdudulot nga ng brain fog. So ang ating ino-offer na paraan, bagong paraan sa alternative ingestion protocol. Ang una ang fiber o gulay. Kaya dapat laging may gulay ang pagkain. Ano? Ang pag-unang kumain ng gulay ay lumilikha ng parang netting o screen sa small intestine. Ano? Binabagalan nito ang absorption ng asukal sa mga susunod na isusubo. So ikalawa raw pong gagawin natin, isusubo, lalagay, kakainin ay ang protein o fats, ulam. Nagpapasimula ng paglalabas ng satiety hormones, no? Pahiwatig na busog na. Bago pa man pumasok ang mabigat na carbohydrates. Huli ang carbohydrates o kanin, yun ang huling kakainin nyo. Dahil may bangkita na ng fiber at protina sa tiyan. Ano? Ang glucose mula sa kanin ay dahan-dahang papasok sa dugo. Alam mo, may nakita po natin, may iba pang anggulong resulta ito eh. Dahil pag huli natin kinain yung kanin, di ba, ang kanin ay walang lansa. Ano? Ang ulam natin ay malansa, so automatic sa panguya natin ng kanin ay na-absorb na rin ng kanin yung lansa ng kinain natin. Nababawasan yung lansa ng bibig natin. Lalo na kung nasa trabaho tayo at hindi natin magagawang makapag-toothbrush after meal, makakatulong po yun. No? So ang resulta, walang rice crash o matinding antok matapos kumain. Ang utak ng isang advanced Pinoy o estudyante o guro ay nanatiling matalas, alerto at may mataas na executive function kahit pagkatapos ng tanghalian sa tanghali, no? Tanghalian na nga eh. Pagkatapos ng tanghalian. Ano? Yung tinatawag naman nating interlocking ingestion. Ito po yun, yung paghahalo o co-milling. Hindi natin maaaring alisin ang kanin sa hapag ng Pilipino ng ganong kabilis dahil ito ay usaping pangkultura at pangkabuhayan, of course. Ang solusyon ay ang pag-interlock ng puting kanin sa mga lokal na pananim na may mababang glycemic index o GI, no? Ang rice and corn blend, bigas sa mais. Kaya lang, siyempre sa mga kababayan natin na medyo maselan, ewan ko kung kakayanin niyo po ito. Pero nirekomenda po natin gawin natin kasi may mabuti pong ambag ito sa atin, no, sa ating pag-iisip at saka sa kalusugan. So yung pinagsama raw pong mais at bigas, tradisyonal na ginagawa raw po ito sa Visayas and Mindanao areas. Ang giling na mais o yung corn grits ay may mas mababang glycemic index at mas mataas ang fiber kumpara sa purong kanin.
puting kanin. Ang 50-50 halo nito ay nagbibigay ng pamilyar na may texture, ngunit may mas matatag o pang matagalang enerhiya para sa utak. So kung nais niyo pong alagaan o bigyan ng balansing kalagayan ang utak, so pagtiyagaan po natin gawin ang inirekomenda natin ito. So yung tuber infusions, kamuti, gabi, cubes, ang paghalo ng maliliit na hiwa ng kamuti o gabi habang sinasaing ang bigas ay hindi po ito tanda ng ikaw'y naghihirap na. Ang mga root crops na ito ay mayaman sa complex carbohydrates at micronutrients na kailangan para sa synaptic plasticity, kakayahang matuto ang utak. Ibig sabihin po kung gusto mo maging matalino, maayos ang pag-iisip, gumamit tayo ng gabi, kamuti, ilalagay po yun, ihalo sa sinaing, sa pagkasaing ng bigas, para makagawa tayo ng kanin na may halo ng mga kamuti at gabi. Anong makukuha natin dito? Complex carbohydrates at micronutrients na kailangan para sa synaptic plasticity, kakayahang matuto ng utak. Binabawasan nito ang dami ng nakukonsumong puting kanin habang pinananatili ang pakiramdam na kabusugan. So ito ang adlay integration. Ang adlay ay isang katutubong halaman sa Pilipinas. Jobs tears na mayaman sa protina at fiber, at may mababang glycemic index. Ang unti-unting pagpapakilala nito bilang kahalo ng palay ay isang estratehikong hakbang para sa nutritional sovereignty. I-search niyo na lang po kung ano yung adlay. So, papasok na po tayo sa pangatlong paksa ng proseso, yung sa ating nutritional di ba? Sa nutritional cognitive nutrition framework, So dito na po tayo sa interlocking, tapos na tayo sa interlocking, dito naman tayo sa molecular infusion. Yung biohacking sa kalan. Paano natin gagawing smart food? Ang mga ordinaryong kanin habang niluluto ito. Dito papasok po ang simpleng add-ons sa proseso ng pagsasaing na kayang gawin kahit na sa pinakamahirap na komunidad. Ang lipid hack o healthy fats. Ang paglalagay ng isang kutsara na virgin coconut oil o ordinaryong langis ng niyog, mantika ng niyog, habang isinasaing ang kanin ay nire-recommenda natin. Kapag ang kanin ay niluluto na may taba at pagkatapos ay pinalamig, kahit gawing bahaw, ang chemical structure ng starch ay nagiging resistant starch. Ang uri ng starch na ito ay hindi nagiging asukal o dugo. Nagiging asukal sa dugo. Papunta ito sa colon upang pakainin ang guts microbiome na direktang nakaugnay sa produksyon ng neurotransmitter sa utak o guts-brain axis. So, ibig sabihin, makakatulong po pala upang maging mahusay ang ating pag-iisip kung tayo magsasaing na may lagyan ng virgin coconut oil. Kahit wag nang lagyan ng virgin coconut oil, lagyan na lang po ng kaunting gata yung paglalagay niya sa pagsasaing, So kasama rin po yung production, yung sa paksan natin sa molecular infusion, ang moringa fortification o malunggay powder. Ang paghahalo ng tuyo at dinurog na dahon ng malunggay sa sinaing, walang lasa ngunit binibigyan ito ang kanin ng iron, zinc at vitamin B complex, mga mineral na tinanggal ng mga komersyal na gilingan, industrial meaning, ngunit critical para sa intelligence quotient, IQ, at talas ng memorya.
So, ang estratehikong implementation natin upang mailapat ito sa ating inisyatiba, maging bahagi ng pamamaraan ng pag-aayos ng pagkain ng mga Pilipino sa mga lokal na pamahalaan, no? Ito ang ating alternative ingestion ay hindi dapat ipresenta bilang isang diet, ano? Na madalas itinuturing na pangkaya o pangmayaman lamang, no? Dapat itong i-package natin bilang brain and energy efficiency protocol, ano? Kasi kapag inisip mo diet, papasok sa isip ng mga kababayan natin mga pang high ano lang yan, di ba? Pag nagda-diet, yung mga socialize, mga mayayaman, ganun ang laging impact niyan sa isip ng ordinary mga kababayan natin. Kung ituturing natin ito bilang brain and energy efficiency protocol, ano, isang pamantayan para maging maayos ang takbo ng utak ng tao, isang manual para sa manggagawa at estudyante kung paano gisingin ang natutulog na talino ng katawan ng walang karagdagang gastos, ano? Upang mas mapatindi pa natin ang pag-aaral na ito, nais kong itanong sa inyo mga kababayan, sa pagbuo natin ng isang kung sakali magkakaroon tayo ng pilot training para sa komunidad, aling sektor kaya sa tingin ninyo ang pinakamabilis na leverage upang simulan ang alternative ingestion protocol, no? Para sa mga pampublikong paaralan ba? Upang i-target natin ang mga estudyante o sa mga samahan ng mga manggagawa at magsasaka. Ngunit mas gusto ko na makapag-design tayo ng para sa mga guro, sa mga estudyante at para sa mga manggagawa at magsasaka. Bagaman at pareho silang mga Pilipino, kailangan i-apply natin ang paraan na angkop sa kung sino sila, pati sa lingwahe at sa kakayahang financial factor, ano, sa napagkaunawa na ganun ka-flexible ang design ng ating narratives o pagtuturo, na hindi po pwede na yung narrative natin para sa mga estudyante ay para gamitin na rin para sa mga magsasaka, ano? Diyan papasok yung one size fit all protocol. Hindi pwedeng ang isang estratehiya ay gamitin mo sa lahat. Kung kaya gagawa tayo ng narratives na kung ang kausap natin ay ang mga guro, iangkop natin sa mga guro ano ang daloy ng usap at ang mga terminolohiya. At ganun din kung estudyante, kung magsasaka, ganun. Magbabago tayo ng konsepto o estratehiya ng pagkapaliwanag upang mas maging mabilis ang pag-unawa, hindi maging ilang sa kanilang paninig ang ating mga paksa tungkol sa usaping ito. By the way, abangan nyo po ang kasunod nating mga paksa na pagtalakay. Iba yung pagtalakay natin sa usapin ng pagkonsumo ng carbohydrates o kanin ng mga Pilipino, na ito pala ay may malaking bahagi na epekto sa antas ng pag-iisip at focus ng isang Pilipino. Once again, the power of the brain be with you always.